The Senate tackles the unpaid allowances of healthcare workers. Here's the report. 5 years after the COVID-19 pandemic, over 6 billion pesos worth of health emergency allowance has yet to be distributed. According to the Health Department, there is no allocation in the 2025 budget. Sa 2025 GEA, yung na-insert na provision na amount sa the payment of HEA amounted to 2 billion. This 2 billion was the one being vetoed by the President. Assuming na hindi ito na-veto ng President, na labas yung 2 billion, kulang pati... Bakit na-veto ito? It was included in the proposal. Yes, it was sir, in the program fund. Sayang naman, services rendered ito. That's the... Pinagpawisan, pinaghirapan ito ng mga kababayan natin. One health worker noted that ayuda programs were prioritized over their allowance. Pinagpawisan na namin yon. Dapat lang po na makuha namin. Nakakainggit nga po na yung ibang proyekto, gaya nga po ng AKAP, MAIP, AIX, TUPAD at kung ano-ano pa. That amounts to a total of 132 billion. Napondohan po, napakasagana. Pero sa amin na 6.7 billion po, gaya nga po sabi, binito pa. The DOH said it is now up to the Budget Department to look for allocations. Concern lang po natin, sir, for this year po, for our 2025 GAA po, sir. Wala po kasi yung special provision po natin on the payment ng arrears. Yun po yung na-discuss din po natin last meeting. Kaya po, ang initial recommendation po natin, kung meron pong mga excess po, kaya po we encourage nga po yung agency to utilize or modify their available allotment from their existing PAPs. For News 5, I'm Ria Fernandez. We are One News. Now let's discuss this further with a health workers group. We have with us Ronald Ignacio, spokesperson of United Private Hospital Unions of the Philippines, with us on the line. Good morning. Hello, good morning po, Sir Diego and Ma'am Angela po. Yes. All right, Ronald, let's get right to it. No? Sa hanay po ng grupo nyo, ilan pa ba ang hindi nakakatanggap ng allowances? Sir, to make it straight, doon sa mga members po, official members po ng UPH-UP, nakakuha naman na po kami last year, po. Pero yung figure po na 6.7 billion, nang galing po mismo doon sa DOH po kay USEC Bravo. Okay. Napag-usapan na po namin yan last year pa po, and yun nga po yung figure na sinabi po nila. Yun po yung mga appeals na dumagdag na lang po ng dumagdag kasi nga nakita po nila mga healthcare workers na nainganyo po sila mag-file ng mga claims kahit beyond deadline na. And fortunately naman po, in-accommodate naman po ng DOH that time. Kaya nga po, yung sa 27 billion po na nirelease po ng DOH last year, iba po ito doon sa na-release na 27 billion, doon sa 6.7 billion pa po na arrears. Pero even that po, we are disputing that figure kasi na sobrang dami pa po talaga ng mga nag-claim po, no? Marami po kami nakikuhang reports. Ito na po, especially po, yung mga healthcare workers na walang union, pati na po yung mga outsourced personnel po na hindi nasikaso ng kanilang agency yung pagpasa po ng mga requirements. At the same time, meron din pong isang provincial hospital as well as LGU hospitals na hindi ko po mawari kung bakit hanggang ngayon hindi po sila nakakakuha. Samantalang, during the pronouncements of DOH before, nabigyan na po nila yung mga government hospital. Hindi po namin alam na yung government hospital na sinasabi po nila, yun yung mga DOH-controlled hospitals lamang po pala. Hindi po kasama yung mga provincial hospitals and LGU hospitals po. The same time, din kung maalala ninyo, yung mga contact tracers po natin dati, as well as barangay healthcare workers. And kung titingnan po ninyo, babalikan po ninyo yung batas po, entitled po lahat ng mga healthcare workers na to doon sa benepisyo ng RA 11712. Pero sir, sabi daw po kasi ng, well, at least
since last year, sinabi ng DOH through their Undersecretary Bravo na they will come up daw po with the health emergency allowance mapping system that will be available online para doon makikita yung mga status at papaano makukuha, etc. Nakita niyo na po ba yun? Nagkaroon na po ba kayo ng access doon para po ma-check po yung status ng iba? Ma'am, yung sa yung mapping system po muna yun, napaka-erratic po, no? Nakikita nga po nila, actually nagkaroon nga po ng controversy palalo po diyan kasi may mga hospitals, lalo na mga LGU, na binabanggit ko po kanina, na ang sinasabi po doon, bayad na po yung LGU hospital na yon. And then, marami po nagme-message sa amin na mali yung sinasabi ng mapping system. Wala pa po kami natatanggap. Yung mga healthcare workers. So, nung maraming reports na complaints na mga ganon, they took down the mapping system. Oo. Pero is it possible, let's say po, is it possible po, Sir Roland, na naibigay nga po talaga sa LGU pero hindi lang na-distribute? May mga ganon din po bang usap-usapan? Ma'am, ganito, isolated case lamang naman po siguro, no? I forgot the name of the hospital or LGU, no? Pero it's somewhere in Visayas. Yun nga po kung nabalitaan niyo before, yung tinakbo ng isang treasurer po nila, yung yung HEA intended for the healthcare workers ng isang lugar po na yun. Okay, Ronald. Hindi po natin alam kung saan pa po or prevalent po yung mga ganyang ganyang scenarios po. Okay. So yun ay isolated case lamang, pero po sa inyo, sa hanay po ng grupo ninyo, walang ganon. Kasi talaga ang may at fault dito, ang DOH hindi pa binigay sa inyo. Tama po ba? In fairness naman po sa DOH, ganyan nga po, nagbanggaan po ang DBM at DOH po last year kasi nagtuturoan po nga sila kung saan sinasabi ng DOH before, wala pong pondong binibigay sa kanila. Sabi naman po ng DBM, nabigay na po namin yan sa kanila nung January pa. And ayun nga po, hanggang sa kakakulit po namin, and the DBM were able to find funds for us. Yun nga po, fortunately, nakuhanan po ang PhilHealth. No? Oo. Dahil nga po diyan sa sa mga kaso po na yan, and ang just to reiterate lamang po, ma'am, no? Sinasabi po nila walang pondo na pagkukuhanan. Pero ito po yung mga services po rendered na hinahabol na po na lang po namin. Dapat nakuha na po namin ito mga 2 years ago pa. Kompleto na po dapat. Ngayon, 6.7 billion po yung sinabi po nilang kulang pa na arrears. And yet, kulang po yung pondo na binibigay. And unfortunately nga po, na-veto pa, no? Tapos, makikita po namin, nakakasama ng loob kasi ang pondo para sa AIC, sa MAIP, sa AKAP, sa TUPAD, saganang-sagana, gaya nga po ng sabi ko sa Senate kahapon, 132 billion. And now comparing that to 6.7 billion, napakaliit lamang po sana para makumpleto, matuldukan na po mga problema o kinain po ng mga healthcare workers regarding sa HEA. Yun, yung allowance na binabanggit nyo kanina, balikan ko lang ng konti yon na sinasabi nila na bago mag-deadline, karamihan ba sa mga nag-file within the deadline natanggap na nila? Kasi ang karamihan na binanggit mo na hindi pa nakakatanggap ang nag-file after the deadline. Sir, dun sa amin po sa UPHCP, official members po namin, actually nakuha naman po nila yung mga pumasok po sa deadline. Ngayon may mga appeals pa po, actually, tulad po ng mga ibang hospitals po na downgraded po yung downgraded po yung risk category nila. From high risk po ginawang moderate risk. Yun po yung mga And swerte din po yung mga yung mga ibang hospitals, like parang minsanan po yung pagbibigay sa kanila, like Perpetual Hospital, Asian Hospital, na 20 months po all of it nabigay po sa kanila. Pero meron po kami mga members po and affiliate members na ewan ko po, kasi sinasabi po nila, approve na po lahat, mga ganyan, pero patingi-tingi po nilang nakuha. Tulad po doon sa official member namin sa La Union, yung Bethany Hospital, na-approve naman po yung full 15 months, pero
parang 8 months lamang, parang 10 months lang po nabigay sa kanila, and they're still waiting po for another 6 months po. Hindi po binigay sa kanila yung buo, despite na naibigay po nila on time yung mga requirements po. Ronald, may idea ka saan napunta yung... Kasi kung na-approve na yung budget naman ng 16 months, pero ang i-release mo 10 months. So in other words, may nawawalang 6 months na budget. May idea ka ba kung saan napunta yan? According po doon sa mga regional directors po, no, sinasabi po nila, yun lamang po yung inallocate po sa kanila ng DOH Central Office. And kailangan po nilang i-distribute po sa lahat ng mga hospitals po. Healthcare workers po yung na yun, para mas masyadong maging equitable po yung pag-distribute po. Hingi na lang po kami ulit po ng inyong reaction po dito sa pag-veto ng Presidente dun po sa allocation ng pagbayad nga po sa health emergency allowance po ng mga healthcare workers during the COVID-19 pandemic, when in fact during the SONA of President Bongbong Marcos, sabi niya po isa to sa mga prioridad niya na ibigay. Ayun nga po, no? Kay direkta na po tayong manawagan kay Presidente BBM. Tinatandaan pa po namin yung sinabi po ninyo doon sa inauguration po ninyo. For the healthcare workers, for the nurses, there will be changes starting tomorrow. Sinabi po ninyo yan noong June 30, 2022. Hanggang ngayon po, wala pa pong kinakawawa pa rin po ang hanay ng mga healthcare workers, especially sa private hospital po. So sana pwede pang magawan ng paraan. Ibigay nyo na po yung health emergency allowance po namin na matagal na po namin pinagsilbihan, na matagal na po namin deserve na nakuha sana at ine-enjoy. Maraming salamat po, ma'am, sa pagpapaunlak po sa interview. Yes, Ronald, lastly, before we let you go, ano na ang magiging next step ng grupo nyo? Dahil sa pag-veto nito, may plan ba kayo makipag-dialogue sa mga agencies concerned? Nasa plano pa po yan. We still have to make arrange a meeting with the lead conveners po ng UPH-UP. And may isa pong na-float po doon na baka sasabay din po kami doon sa, hindi po natin alam, pero floating, this is an idea being floated pa lang naman po. We're exploring the possibility of magkakaso po siguro kami. Sasabayan na lang po namin yung mga kaso po doon sa regarding po dun sa GAA 2025. Wait. You said po magkakaso po kayo? You will file complaints? Tama po ba? That is an idea being floated. Nothing concrete yan po, ma'am. Opo. And who will be the respondents po, if ever? That is still yet to be determined po. Sasanggulo pa po namin sa legal counsel po namin. Okay. And lastly, yun nga, pagdating nga po sa usapin ng dialogue, kasi if I remember it correctly, last year, ang Alliance of Healthcare Workers ay sumulat po, directly sa ating Pangulo. Humihingi po sila ng dialogue regarding this issue. Kayo po ba sa inyong grupo, are you thinking about that as well? Gaya nga po ng sabi ko, ma'am, we still have to convene with our stakeholders, with our lead conveners po para mapag-usapan, para mapulido po namin kung mga susunod na hakbang po namin, ma'am. Alright. Yeah, on that note, maraming salamat po sa inyong oras. Ronald Ignacio, ang spokesperson of United Private Hospital Unions of the Philippines. And I also remember kasi during... Thank you po. Oo, nasabi rin ng DBM yun na parang last year yun, sabi nila, 2025 tatapusin namin yung pagbibigay ng allowances sa mga healthcare workers. And yet, 2025, first year pala ng 2025, medyo parang ang sinabi naman ng DOH, baka daw 2026 pa matapos. Magkagulo-gulo kasi yung system Sa grupo naman ni Ronald, madami naman nakatanggap na halos. Yes. Sa itong allowance. Diba yung isang... Ang naging problema kasi may mga pumasok na in-accommodate after the deadline, may mga budget na na-release na hindi pa na-disburse. Siguro dahil nagkalito-lito yung listahan, some hospitals hinold nila or yung LGU, hinold nila yung pagre-release ng pera. So we don't know what happened yet. We have to trace that. Through DBM, kasi kulang kahit nasabi mo, kasi hindi naman, di ba sabi naman natin, marami silang mga healthcare workers, may mga ilang nabayaran at marami pa rin hindi. Dahil ang problema talaga is the budget. That's why nagkaroon din ng issue sa PhilHealth noon, yung mga illegal, allegedly illegal transfer na ginawa nila. Ang sinabi nila, kinuha nila yung savings ng PhilHealth para ibigay nga daw sa allowances ng
ng mga healthcare workers. Pero yun nga, until now, kulang pa rin para dun sa mga healthcare workers natin. And when in fact, as I've said earlier, ito yung pinramis ng Pangulo sa kanila, 'di ba, na babayaran. Kasi 'di ba, oo, tama na yung sinasabi natin na hero nga sila, pero we don't give them what they deserve. I remember that speech clearly.